Alam mo, dito tayo nagkakaroon ng issue eh. Pag tayong mga Pilipino, pag pumupunta tayo sa ibang bansa, sa bansa nila, we follow their rules. We follow their customs, their norms. Di ba? Yung sistema na meron sila. Hindi lang dahil sa mga disiplinado tayong mga Pilipino at yung mga Pilipino, mga mababait na tao. But the reality is, takot tayo sa batas na meron sila. Takot tayo sa sistema na meron sila. Di ba? That's the reality. Pero sila, di ba? Yun ang tanong. Pag sila pumupunta sa Pilipinas, takot ba sila sa sistema na meron tayo sa Pilipinas? Was there enough consequences sa kanila pag nakakagawa sila ng mga bagay-bagay dito sa Pilipinas? Or pag nambabastos sila ng mga kapwa natin Pilipino sa sarili nating bansa? So ito yung nag-trending nung kamakailan lang na kung saan yung foreigner to, nung hindi siya napagbigyan ng kanyang gustong bibilhin, ay ito na, nagwala sa 7-Eleven at nang insulto pa ng mga kababayan natin. So panoorin ito ng video pa Koy at mag-react tayo sa issue na to. Against me to not let me model or whatever because what? Ugly because I couldn't spread my legs for the fucking government. I will fucking what? 3 packs of cigarettes. You ugly by the way. Give me 6 half packs. 6 half packs. No, available is 6 half packs. This one? Are you stupid? Yes. So fucking ugly. Why are you wearing mask? Are you fucking slave? What? Did you really think that you can insult me? I'm gonna insult anyone I want as much as I want after all the insults that I received from all of you. What the fuck did you think? Anyone I want as much as I want. You see guys kung paano siya nag-aasal dito. Di ba? It seems like parang kaya niyang gawin ang anong gusto niyang gawin sa Pilipinas. Di ba? And kung iisipin niyo parang napakasimpleng bagay lang ano. Nagwala lang si ate. Yun lang tapos na ang story. But hindi eh. Di ba? Kasi nangyayari ng ganito guys, paulit-ulit na marami mga foreigners na nagwawala dito na para bang wala silang takot sa batas na meron tayo o sa sistema na meron tayo sa Pilipinas. I think this is the reflection of the type of government or the system na meron tayo sa Pilipinas. Di ba? Kasi parang walang enough consequences para sa kanila pag nagwawala sila sa Pilipinas o nang babasto sila sa sarili nating bansa. Kasi tayo, pag ginawa natin to sa ibang bansa, di ba? I'm pretty sure there is enough consequences para sa atin. Kasi they have a strong government or policies. Di ba? Tayo sa Pilipinas, meron ba tayong ganun? Meron ba tayong batas or policies intended para sa mga foreigners coming into the Philippines? Di ba? Nababribe ba yung ating mga nasa government? Di ba? Kasi kung nababribe yung ating nasa government, yun na yun. It is the reflection of the type of policy na meron tayo sa Pilipinas. And I think that is one of the reason kung bakit hindi sila takot, di ba? Na mambastos dito sa Pilipinas. Kasi alam nila na yung Pilipinas is not a strong country. They don't have a strong policy para sa aming mga foreigners. Di ba? We can easily get away. Di ba? Kung gagawa man kami ng kung anong kabulastugan dyan sa Pilipinas. Kaya siguro matapang sila. Di ba? Eh tayo, kaya ba natin gawin ito sa bansa nila? Yes, it might look simple siguro. But if you look at it deeper, marirealize mo na yung ginagawa nila, it is just a reflection of the government na meron tayo or the policies na meron tayo sa Pilipinas. So what do you think guys?